Hanapin ko yung alaga ko. Ayaw kong dumaan dun. Nandun yung amo na maldito. Amo ng isang Pinay. Na hindi siya pwedeng makipag-usap sa amin. So, ang ginagawa ko, pag nakita ko yan, kasi dyan naman lagi sa tapat ng bahay nila siya nag-ikot sa alaga niya. Hindi ko siya pinapansin, kagaya kanina, nadaanan ko siya. Yung cellphone nila, oh. Ayan, mga bata talaga to. Kung saan-saan mo nakita yung mga cellphone nila dito. Dahil pa naglalaro sila, naglalaro ng bola doon. Yan, kung saan nila pinapatong yung cellphone nila. Hindi naman makawala yun. Mahirap lang pag sirain yung ibang bata, pero hindi na. Kita ko yung yung isang nanay dito. Mga bata sa yung alaga ko. Kumaway ako sa tatlo sila. Yung dalawa lang yung kinuhayan ko kasi sa tapat ng bahay mismo ng isa. Yung bawal makapag-usap. Nabol yung alaga niya. Alam mo yung kung anong takbo ng alaga niya, ganun din siya. Abnormal yung maamay. Ang alaga ko. Bilis naman. Naka-scooter kasi siya eh. Sabihin niya na labas na tayo. Sabi ko mauna ka na kasi tapusin ko muna yung iligpit ng mga kalat-kalat. Sabi mo naman sila. Ay gusto ko pag umalis din ako kahit umakit ako ng tulog. Kumbaga maayos yung sala, maayos yung baba. Pero minsan dahil gising pa sila minsan yung mga bata. Pagbaba ako sa umaga, pagkagising ko mga 8:30 ako bumababa. Kasi magulo minsan din. Sa scooter. Ito nandito sa tapat ng alaga. Isang alaga. Sa tapat ng kalaro niya yung scooter. Yung kalaro niya kanina. Actually dito kami galing kanina. Sinundan kami ng kuya. Uwi kami kasi kakain na daw. Ngayon sumunod yung alaga niya. Yung kalaro niya. Pag-antay lang siya sa labas ng bahay. Sabi ko, uwi ka na lang. Mamaya na lang punta kami. Kasi parang umuwi siya. Tinaanan ata ng ate niya. Nakatambay siya sa alaga ko yan. Upo ako dito. Paglabas namin wala ang kalaro niya. Siguro kasi nadaanan ng kuya, ng ate. Ate lang lagi lumalabas eh. Sabi ko, bakit doon nakatapat sa bahay. Yan siya. Yan yung scooter niya. Ito naman sa kalaro niya yan. Ang lalaki. Kaya pink yan. Kasi sa ate yan eh. Pero may blue yan eh. May sa kanya din yan eh. Yung sa kalaro niya. Ewan kung saan. Ito yung nani dyan. Indonesia. Lagi pag nakita niya ako nakatambay rito. Nakaupo sa pwesto ko. Binibigyan ako ng kape. May partner na mga biscuit. Minsan cake. Kaya minsan nakita ng alaga. Sabi ko, saan galing yan? Sabi ko sa kaibigan ko. Turo yung bahay na. Sabi ko, hindi yan. Ito oh. Yung nani ni Hanya, yung Pakistan family ito eh. Na siya rito, 4 na taon siya sa amo niya. Ayan, ito yung bahay kasi ng kalaro niya. Ayan, yung sunod na bahay Pinay yan dyan na ayaw rin makapag-usap, hindi rin binagbawalan rin makapag-usap. Tapos meron ditong bago eh, ayaw, bawal siya makapag-usap. Hindi ko siya nakita, hindi ko alam kung nandyan pa siya o nagpabalik sa agency. Kasi minsan ko lang nakita, ito yung binabantay yung bata o yung nakapint na yan. Ayan. Bisita pala nila. Ayun, tumatakbo na yan. Yun? Nakita ko taga Baguio. Akala ko nga Indonesia kasi nga. Akala ko nga Indonesia nung una. Tapos nung sinausap ko siya, sabi ko, Muslim ka ba? Kasi nakatakas siya ng buhok. Sabi niya hindi. Sabi ko, okay na yun ko na. Kasi ako nga dati sa huling amo ko eh. 7 taon ako, lagi na nakatakip ang buhok ko sa labas ng bahay. Dito ko, diba?
O sige po. Ayun, may buwan. Ayun. Ito yung area ko. Maraming Pinay dito nung ano na lang kami, 11 na lang. Nakaraan 15 eh. May umuwi na dalawa. Dito sa likod ko yung isa doon sa harap ng bahay namin. Ang isa naman lumipat. Ngayon may dalawang magbabakasyon yung katabi mismo namin. Saka 5, 6, 7, 8. Pang-apat na bahay mula sa amin ang uuwi. Ang isa katabi ko. Ewan ko kung babalik pa sila hindi. Okay, bye po. Ito lang aking chismis ngayon.